Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipagdasal natin sa misang ito na dumami pa ang tawagin ng Panginoon sa pagtawag. Dumami pa ang tawagin ng Panginoon at marami din ang tumugon sa pagiging relihiyoso o relihiyosa. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang banal na gaanyayang maging ganap sa pag-ibig ang tanan at nagbubunsod sa marami upang ang iyong anak ay sundan. Ipagkaloob mo ang iyong mga pinili para sa tanging kapalaran, sa pagpupunyaging magbagong buhay, ay maging tanda ng iyong pagkahari sa sambayan at sa libutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita.
Dahil sa mabuting balitang ito, ako ay isinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Ang puon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Tayo pong lahat, ang puon ay papurihan. Siya ay aking sanggalang. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpa ay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David na iyong lingkod. Ang puon ay papurihan. Siya ay aking sanggalang. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. puri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin niyo sa alamid na yon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang mga isinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas ko pong sinasabi sa inyo yung pinaniniwalaan kong prinsipyo na kung ikaw ay may gagawing masama, may masasabi sa iyo ang tao. Pero kahit mabuti ang gawin mo, may masasabi pa rin sa iyo. At kung wala kang gawin, meron pa ring masasabi sa iyo. Kaya nga, saan ka dapat lumugar? At ang sagot ay simple. Lumugar ka kung saan tama at mabuti. Gawin mo lang kung ano yung mabuti at nararapat at hindi mo na dapat intindihin pa kung ano ang sasabihin ng ibang tao o kung ano ang tingin nila sa ginagawa mo. Minamahal ko mga kapatid, ganito ang prinsipyo ng ating Panginoon nang siya ay pigilan ng mga Pariseyo na pumasok sa Jerusalem. Ang idinadahilan nila ay si Herodes, pero ang totoong dahilan lang naman talaga nito ay yung kanilang insecurity kay Jesus. Ang totoong dahilan nito ay ayaw nila kay Jesus. Ang dahilan nito ay bumababa ang kredibilidad nila dahil ang mga tao ay naniniwala kay Jesus at
naliliwanagan ang mga tao sa landas ng buhay na dapat nilang sundin, na kung minsan ay bumabangga dun sa kung ano ang tinuturo ng mga Pariseyo sa kanila. Kaya nga, hindi po maaaring hindi totoo na gusto siyang ipapatay ni Herodes. Ang gusto talagang magpapatay sa kanya ay itong mga Pariseyo o mga kapwa niya Hudyo na ayaw sa kanya o kaya naman ay galit sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng panganib, handa itong suungin ni Jesus alang-alang sa ating lahat, alang-alang sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Kaya nga nung sabi niya, kahit inuulit niya yung katotohanan na ayaw tanggapin ng mga tao yung paggalingan ng Diyos, anong sabi niya? Sabihin niyo kay Herodes, ako'y magpapagaling ngayon, bukas, sa makalawa. Tila ba sinasabi ng ating Panginoon na kahit pigilan niyo ako, hindi mapipigilan ang kabutihan ng Diyos? At ito yung magandang paalala sa ating lahat. Minsan po gusto na nating sumuko, minsan ayaw na natin ipagpatuloy ang paglilingkod, o kaya naman ayaw na nating gumawa ng mabuti. Kasi yung mabuting ginagawa natin, minamasama ng ibang tao. Dinidiscourage tayo ng ibang tao na huwag mong ituloy yan. Hindi palaging, minsan yung sinasabi nila, totoo. Pero kung minsan, sinasabi lang nila yon dahil insecure sila sa'yo, naiinggit sa'yo, o kaya naman, gusto nila, sila lang yung magmukhang magaling, kaya pipigilin nila yung gumagawa ng mabuti. Kaya, kung alam mo mabuti yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Ang importante, hindi naman yung sasabihin ng ibang tao, kundi kung ano sasabihin ng Diyos sa'yo. Amen? Ang importante, gawin mo yung ipinagkatiwalang misyon sa'yo. Alam ni Jesus kung anong misyon niya sa buhay. Ikaw sana alam mo din. At kung yan ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kung ano ang sinasabi o nakikita ng ibang tao dahil hindi yun palaging totoo. Ikaw sa puso mo ang nakakaalam kung ano ang totoo at ang Diyos na nagtanim sa iyo ng kabutihan ang siyang nakakaalam ng mabuti mong hangarin. Ngayong araw na ito ay tatanggapin natin si Jesus sa banal na Eucharistia at minsan pa ipangako natin sa Kanya na hindi tayo basta-basta susuko. Kapag unti-unting sumuko ang mabubuting tao na gawin ang mabuting ginagawa nila dahil sa discouragement ng ibang tao, ang mundong ito ay magiging masamang mundo. But every time that a person decides to do good, no matter what other people say, then the world becomes a better place every single day. Kapag hindi sumusuko ang mga taong gumagawa ng mabuti dahil lamang sa mga sinasabi sa kanila ng ibang tao, ang mundong ito ay magiging mabuting lugar kung saan pwede tayong mabuhay. At hilingin din natin sa banal na Eucharistiyang ito na mawala lahat ng mga insecurity natin sa katawan. Kasi kung minsan tayo yun yung maraming sinasabi, minsan tayo yung pumipigil sa ibang taong gumagawa ng mabuti dahil sa mga insecurity natin. Imbis na matuwa tayo na nakagagawa ng mabuti yung ibang tao, hinahanapan natin sila ng butas. Kapatid, wag ganon. Gawin mo kung ano ang mabuting dapat mong gawin at hayaan mo yung iba na gawin yung mabuti na ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Amen? Huwag kayong insecure. Hindi ka magiging masaya dyan. Okay? Suportahan natin ang isa't isa at ikaw na gumagawa ng mabuti, ipagpatuloy mo lang yan. Sabi sa Latin, age quod agis. Do what you have to do. Gawin mo kung ano ang dapat gawin mo. Amen. Mulat sa ating misyon na maging propeta,
ng mahabaging pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta, na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ng bukas loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya ng walang pag-aatubili patungo sa Kanyang kaharian, kung saan Siya'y Panginoon magpakailanman. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambiyanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming sa iyo dito sa dambana at pagkalooban mo ng pakikinabang at kapasyahang kusa ang mga namamanatang sundi ng anak mong dakila. Sa kanyang landas ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligayan di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na mga hukbo.
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkain at inumin ay dulutan mo ng katatagan ng iyong mga lingkod na nagpupunyaging matapat na mamuhay sa pagsunod sa paanyaya ng mabuting balita, palagian, upang ang iyong anak ay mailarawang tinataglay lagi at saan man. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang paalala natin, maaari nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid dito sa simbahan. Mayroon po tayong mga envelopes dito sa harapan ng altar. Malapit po dito sa may angel, sa gawing kaliwa pag nakaharap kayo dito. Maaari niyo isulat dyan ang pangalan ng mga yumao na isinasama natin sa panalangin at banal na misa. Gayon din naman, bukas, ang mga misa po natin dito sa simbahan kaugnay ng undas ay alas 6 ng umaga, alas 8 at alas 10 ng umaga. 6, 8 at 10. Wala na pong misa ng gabi ng alas 6. May pagbabasbas po sa sementeryo, alas 7 naman yun ng umaga. Muli ang paalala natin, ang sementeryo ay banal na lugar. Hindi po ito lugar kung saan dapat ay gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman akma sa buhay panalangin. So igalang po natin ang sementeryo at igalang din natin yung mga nakalibing doon. Kung meron pinakamagandang maidudulo tayo sa kanila, yun ay walang iba kundi ang mga panalangin natin at ang pag-aalay ng banal na misa. Sa mga meron pong pwesto sa ating Catholic Cemetery na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa opisina, mainam po na makipag-ugnayan na kayo sa lalong madaling panahon. Huling paalala na po ito dahil ito po ay hanggang sa katapusan na lamang ng taon. At sa susunod na taon, kung hindi kayo nakipag-ugnayan, ibig sabihin, pinauubayan na ninyo sa simbahan ang karapatan sa inyong pwesto. Kaya gagawin na ng simbahan ang marapat niyang gawin para sa mga ito. At yun lamang po, sana ay maging makabuluhan po ang ating pagdiriwang ng All Saints Day at All Souls Day. From November 1 to November 8, kapag kayo po ay nagsimba at ginawa yung mga kinakailangan para magkamit ng indulensya plenarya, pagdadasal ng Ama namin at ng sumasampalataya, pwede po tayong magkamit ng plenary indulgence, hindi para sa ating sarili, kundi para sa mga kaluluwa sa purgatorio at sa kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na pinaglalaanan natin ng intensyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mahumihiling ng pagbabasbas, lalo na sa karawan at anibersaryo ng kasal, at gayon din ang mga nais magkumpisal, pumunta lang dito sa sacristy sa gawing kanan ng ating simbahan. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.